natin ang ating Panginoong Diyos.
at makiisa tayo sa banal na misang ito sa pamamagitan na rin ng Espiritu Santong nagbibigay anyo, mukha sa kaharian niya sa bawat pagkakataon tayo ay nakikiisa sa kanyang kalooban. Kaya Ama, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Tanang sangkatauhan ay iyong ginagawang mga anak hanggang ngayon. Gawin mo po ang bawat isa sa amin, mga anak na tunay, na kahit kami ay nagkakamali, ay iyong pagkalooban ng pagsulong sa buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tiyak na matatandaan ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw at gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Ano pat, ito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y inyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu, hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naruroon, at Siyol na naruroon ka kung doon ako'y magiging kanlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, magtatagpo tayo roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking paglagusan ay andilim na pusikit, padidiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.
Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyo na kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Loobin nawa ng ating Diyos at ng ating Ama, ng ating Panginoon Kristo na maligtas kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi naman po. Kumusta na po kayo? Parang ang tagal kong di nakapag-wish. Namiss na. Oh, yung namiss ko. Ilang linggo ba? Hindi. Ito pag mararamdaman mo kasi yung parang bago. Kayo hindi na mabola. Biro. Mga kapatid, ating kumbaga laging naririnig o lagi sila sabi kung minsan naging parang uso kumbaga. Halimbawa, birthday, kailan ka tamo? Ngayon pala ito. Sige, tatanungin kita, Apo Kaching, nakatago. No, hindi ta. Ilan taong ka na sa birthday? Secret. Oo nga, secret. Sinong crush mo? Secret. Nung high school yan, secret. Among, may anak ka ba? Secret. Tapos, the irony of it, yung iba po nakakatawa kasi illogical kung tutuusin. Tatanungin ka nila, ano ba sikreto mo? Ano ba sikreto mo? Bakit pumayat ka? Tama bang itanong? Ang sikreto. Kaya nga sikreto eh. Mga kapatid, secret nga niya eh. Kaya, huwag na natin itanong pa. Sa ating banal na pagbasa, nako, parang galit ang Panginoon Jesus, ang Kristo, sa mga eskriba at sa mga pariseo. Ang mga eskriba at mga pariseo, ang mga eskriba sila yung sumulat, ang mga pariseo sila yung, tapat kung tumupad sa kautusan o sa mga batas noon. Napakabanal po nila kung makikita mo raw sa palabas na inyo. Pero, sa loob, napakabalbal sa Kapampangan. Ano yung balbal sa sa Tagalog? Basag yung pula. Alam niyo yun, yung basag yung pula? Opo, mas maganda kasi at mas masarap sabihin at pakinggan sa Kapampangan. Kumbaga, no kabanalan, king kilwal, nanomang kabalbalan, king kilob.
Banal sila sa palabas, pero sa loob, napakasama. Ano po ang ibig sabihin? Galit na galit nga ba ang Panginoong Jesucristo sa mga eskriba at mga pariseo na mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari? Pakinggan niyo po ito. Hindi siya galit sa kanila. Galit po siya sa mga maling gawain nila. Yan ang malinaw. Among, bakit nasabi mong hindi galit ang Panginoong Jesucristo sa mga pariseo at mga eskriba? Kinakalaban nga siya. Ang mga apostol po ang magpapatotoo na bago umalis ang Panginoong Jesucristo, bago siya namatay, doon pa lang po niya, kumbaga, isinugo ang kanyang mga alagad sa mga lugar na hindi naniniwala sa Diyos. Even the Gentiles. Hindi lang po kapwa Hudyo na binabatikos siya. Ito ang magpapatunay na mahal ng Diyos ang tao, pero hindi ang kanyang maling gawain. Secret na sila ng secret sa mga tao. Kunwari, banal. Hindi naman po pala. Kunwari, mabango sa panlabas. Pero, napakabaho pala. Pakibaon na rin po ang punto ng ating banal na pagbasa ngayon. Nagsasabing sa ating pagkatao, walang sikreto sa Panginoong Jesucristo. Parang, ito lang po ang isa sa mga naisipaabot sa atin ng Espiritu Santo. Akala po ng iba, tinutulig siya, kinokondena, hinuhusgahan ng Panginoong Jesucristo ang mga eskriba at mga pariseo. For the last time, hindi po. Ang sinasabi po sa atin ng Espiritu Santo ay yung wala tayong maisisikreto, walang sikreto sa Kanya. Sa ating pagkatao, walang sikreto sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ano po maaaring sabihin sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Una, may kinalaman ang Panginoong Jesucristo hindi lamang sa mga bango ng ating pagkatao, kundi pati na rin sa mga baho nito. Amen? Yung di lang yung mabango, hindi tayo love ng Panginoon dahil mabango tayo, hindi po. Love niya tayo, ibig sabihin, buo pagkatao. May kinalaman ang Panginoong Jesucristo. Natatandaan niyo po ba nung hugasan ng Panginoong Jesucristo ang paa ng kanyang mga alagad? Tapos nang dumating na siya kay Pedro, tumutol po ba si Pedro? Hindi. Noong una, tumutol. Hindi ko pwede, hindi kita pwede payagan na, hindi ko maaaring payagan ang aking Panginoon na hugasan ng aking mga paa. Ano po sagot ng Kristo Jesus? Sagot niya, Pedro, hindi mo ko kakayang hugasan ng iyong mga paa. Wala akong koneksyon sa iyo. Ano po ang tugon naman ni Pedro na, sige Panginoon, kung ganun paliguan mo ko. Kung ganun paliguan mo ko. It is right there and then where Peter admitted all about his being. Nung sabihin po ni Pedro yun, doon niya inamin ang lahat-lahat. Ang lahat ng pagkatao niya. Hindi lang pala yung huhugasan ng Panginoon, kunwari paa, pero marumi rin pala yung kamay niya. Marumi rin pala yung buhok niya. Ang ibig ko po sabihin, hindi lang pala iilan ang kamalian niya, kundi marami. Kaya, paliguan mo ko. Walang sikreto sa Panginoong Jesucristo. Ang ibig po sabihin nito, may kinalaman siya sa buo nating pagkatao. Christ deals with us even in the loopholes of our lives. He is totally connected to us. Buo po, ganap. Ang ibig sabihin ng buo at ganap na konektado,
at may kinalaman ang Panginoon sa atin, ang pakikipag-ugnayan niya sa bawat isa ay hindi limitado, hindi kapiraso, kundi buo. Isang tanong, isang sagot. Tanggap po ba ng Diyos ang ating buong pagkatao? Yes or no? Malakas po. Yeah, tama. Amen. Tama. Tanggap ng Panginoon ang buong pagkatao. Tanggap ba ng Diyos ang pagkakasala nating tao? Tuwing nagkakamali po tayo, tanggap po ba kaya ng Diyos? O kaya mas magandang direct na yung tanong tanggap ba natin ang pagkakamali ng ating kapwa-tao? Tinatanggap po ba natin ang pagkakamali ng kapwa-tao? Halimbawa po ako, anong magandang pagkakamali? Halimbawa, o kaya simpleng yung common issue. Okay, nambababae ako. Tatanggapin niyo po ba yun o hindi? Mga kusintudor yata yung mga tinabatiso. Hindi. Hindi. Hindi lang bawal dahil talagang hindi nararapat. Nagkamali ang anak mo, nagkamali ang asawa mo, tatanggapin mo ba yun? Tinatanggap po ba natin ang mali? Hindi. Ako tatanungin nyo doon sa tanong, tanggap ba ng Diyos ang pagkakamali natin bilang tao? Akin lang po ito, no? Akin lang po ito. Sa tingin ko po, hindi niya rin tanggap. Kapag tayo nagkakamali, kasi nasasaktan siya eh. Parang tayo, mga magulang, kapag nagkakamali po ang mga bata, nasasaktan tayo. Pag nagkakamali ang asawa, nasasaktan tayo. Pero, kung hindi tinatanggap ng Diyos ang kamalian ng tao, ano po tinatanggap niya? Tinatanggap niya na sa Kanya may pagbabago ang tao. Yeah. Through Him, sa pamamagitan po niya, maaari tayong umangat. Maaari tayong tumayo uli at maglakad ng pasulong sa ating buhay bilang taong nagkamali. Kaya nga po, ito na rin ang pangalawang ipinapaabot sa atin. Uulitin ko lang po, una, yung tanggap niya ang buong pagkatao. Buo. Oo. Ano yun? Na pagkatao natin ay hindi lang puro lakas. Mayroon din po itong kahinaan. Yun ang tanggap. Ang hindi po niya tanggap, sa tingin ko lang sa akin lang po ito, yung siyempre nasasaktan din siya. Mahal niya tayo. Sino ba naman hindi masasaktan? Kung talaga mahal niya ang taong nagkakamali. Pero ang hindi po niya matanggap ay yung walang pagsulong o pag-angat ng tao. Nung linggo po, kasama ito sa humilya ko, dali po, no? Meron ako sinabing, matagal ko na po natanggap itong text message na to eh. Alam ko po baka yung iba natanggap din ito. Sabi niya, it is better to commit mistakes in life and then learn. It is better to commit mistakes in life and then learn. Mas maganda raw pong magkasala o magkamali tayo sa buhay. At pagkatapos ng pagkakasala at pagkakamali, mayroon aral. Natuto tayo. Rather than playing safe all the days of our lives, kaysa doon sa hindi mo alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. We are given two gifts. Binigyan at pinagkalooban po tayo ng dalawang biyaya. Unang biyaya, it's a gift of choice. Pagpili. Pangalawang biyaya, it's a gift of chance. Pagkakataon. It is better to commit mistakes in life and then learn. Because we are always given the two gifts in life. Sa bawat araw po, sa bawat pagkakataon, dalawa ang meron na nakaharap sa atin. Alin po yung dalawang yun? Isa, pagpili.
pagpili sa isang magandang buhay. Choice of a good life. At pangalawa po, pagkakataon. Pagkakataon upang ito ay ating gawing ganap. Kaya nga, mayroon po tayong mga santo, sikat na santo ngayon na noon ay nabubuhay sa sikreto ng kadiliman ng kanilang buhay. Ang paborito ko si San Agustin. Yan, alak, babae, sugal. Si San Pablo, sikat na sikat po yan noon. Saan siya sumikat? Balingbing eh. Mamamatay kapwa Hudyo eh. O kaya para mas, si Maria Magdalena. Kapag Maria Magdalena po sinabi natin, ano pumapasok sa isip? Maya, prostitute. Kawawa naman si Maria Magdalena. Kawawa naman. Di po ba sikat sila noon? Sa kalokohan nga lang. Sa kabaloktutan. Pero ngayon po, sikat na sikat sa kabanalan. Bakit? Sa pamamagitan ng Jesucristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nanatili sa kanila at sinabuhay ang kalooban ng Diyos Ama. Ayun. Ang sikreto nila sa buhay ang naging mitsa, puhunan, upang hindi ikahiya ang Panginoong Jesucristo na nagsabing siya ang tunay na pinanggagalingan ng buhay. Kaya wag po kayong mabibigla, baka ang katabi mo, pagdating ng araw, santo. O santo. Ay, opo, hindi ako nagbibiro. Banal na aso, santong kabayo, yung awit, yung kata. Well, hindi po ano, hindi malala, hindi malayo. Kapatid, kahit na parang pabiro ang ano natin, ang pagninilay, ang katotohanan din naman po, kayo na rin ang makasasagot nito. Yes or no ulit? Mahal ba tayo ng Diyos? Di tayo pababayaan ng Diyos? May langit na sa atin ay naghihintay? Mapagpatawad ang Diyos. Alam niyo po, yes na yes ang mga sagot dyan. Bakit yes na yes? Kasi ang Panginoong Diyos kailanman hindi po niya itinago ang sarili niya sa tao. God never hid Himself. He never kept Himself secret to each one of us. Kahit po ang Biblia, kahit po sa ano natin to, butil-tilin ika nga, isa ang kapupuntahan nito. Noong una, hindi raw po nakikita ng mga tao ang Diyos. Tama po, hindi nakikita ng mata. Bakit? Kasi nagsasalita siya sa mga propeta. At pinag-uusapan, naririnig nila. At naniniwala sila na may Diyos dahil sa boses niya. Hindi po nagtago ang Diyos. Nung una pong araw ng kanyang paglikha sa libutan, ano po sabi niya? Let there be light. Let there be light. Habang ipinagpapatuloy po natin ang banal na misang ito, hingin po natin sa ating Panginoong Diyos na loobin niya talagang let there be light in us. Alang nga karine, King Metong Abye Makarine. Uulitin ko po. Alang nakakahiya sa isang kahiyahiyang pamumuhay. Siyamong naman, ba't naman wala kahiyahiya sa isang buhay na nakakahiya? Ba't di po natin balikan ang buhay ng Panginoong Jesucristo? Saan po siya'y sinilang? Kakahiya. Kanino po ba siya anak? Manggagawat, dalaga, bata, nakakahiya. Nakakahiya. Ano po ang pinanghawakan niya sa buhay niya? Siya raw ang tinapay na galing sa langit. Walang hiya. Opo, it's a mortal sin during that time na sabihin mo pong ako ang tinapay na bumaba mula sa langit.
Kung yung mga pagsilang niya, etc., nakakahiya. Baka nga po sinabi ng kapwa niya, Hudyo, na sabihin niya, ako ang tinapay ng buhay. Mula o galing sa langit, bumaba mula sa langit. Ay walang hiya, sabi siguro ng mga tao. Ang pagkapako po sa krus, yan ang pinaka nakakahiyang pamamaraan ng kamatayan. Di ba, batuhin ka na lang, patayin ka na lang sa pagbabato, pamamagitan ng yung pagbabato, huwag lang yung pako ka sa krus. Dahil ang krus po nun ay simbolo ng kahihiyan. Pero hindi kinahiya. Kaya mula noon, ang simbolo ng kahihiyan ay naging simbolo ng kaligtasan. Walang secret-secret. Ang mga secret na yan, sila ang daan upang tayo ay makaangat hanggang sa kanyang pangakong kaharian. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mr. Pa, magandang gabi po at palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo po kayo ngayon at ilapit din naman po natin ang pangangailangan ng ating sambayanan at ang ating itutugon. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pagbigyan mo kami. Upang ang Santo Papa, mga obispo at mga pari at mga reliyosa ay manatiling sumusunod kay Kristo kasama nila na nagpapasa ng krus, manalangin tayo. Panginoon, pagbigyan mo kami. Upang ang mga namumuno ng ating bayan ay matutong magpakasakit at maghirap ng may pag-ibig para sa mga taong kanilang pinaglilingkuran, manalangin po tayo. Panginoon, pagbigyan mo kami. Upang ang lahat ng nagdurusa, lalong-lalo na ang walang matiran, ay makadama ng pagpapala ng Diyos sa gitna ng kanilang mga pagbubuhat ng krus ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbigyan mo kami. Upang tayong lahat na naririto sa hapag ng Panginoon ay maging bukas loob sa Diyos at matutong mag-alay ng buhay sa Kanya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagbigyan mo kami. Sa katahimikan, hilingin mo na ngayon ang iyong sarili pangangailangan. Diyos Ama, kung tanungin sana ang bawat isa sa amin ng aming kapwa-tao kung anong sikreto namin sa buhay, naway buong pagpapakumbaba at may tapang din naman po namin sabihin, ikaw ang aming sikreto sa buhay. Ikaw ang aming buhay. Kung ang mundo hindi kami naiintindihan, siguraduhan lamang kapag bumaling na kami sa iyo, wala nang kadahilanan na sa iyong mga tenga ay naghihintay. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa isang kamalayang tapat ka sa iyong pangako na ikaw ang tunay at totoo naming Ama at kami ang iyong mga anak ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. So
upang ito pong ating paghahain, pati ng ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tubutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay lagi naming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Tinatamasa namin ang iyong ganap na pagmamahal sa araw-araw naming pamumuhay. At ang iyong buktong na anak, ang aming Panginoon Kristo, pinagkaloob niya ang Espiritu Santo upang kami rin ay pagkalooban niya na kasiguraduhang kami ay hindi mawawalay sa iyo at iyong makakapiling kailanman. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talakabanalan. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Minsan papakiyuko ang iyong ulo at pagpatuloy ang pagninilay sa relasyon o pakikipag-ugnayan niya sa atin.
sasabi rin nating nagkatawad tao siya upang patotohanan na nakikiisa siya at may kinalaman sa ating buhay. At ang katotohanan, pinangunahan na niya ang sangkatauhan. Kaya sabi niya siya yung daan. Siya ang katotohanan at ang buhay natin. Ama, sa mga pagkakataong na parang kahit sa'yo ay may tinatago kami, pasensya ka na, kaawaan mo kami. Pagindapatin mo pa rin kaming makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin siyang Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ama, hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
sa huli pagkakataon, ipanatag na nating lubusan, panatag natin ng ganap ang buong pagkatao sa makapangyarihan niyang ngalan. Panginoong Jesucristo, hanggang ngayon ay sinasabi mo sa amin, ang sinabi mo sa iyong mga apostol na ang kapayapaan mo ang iniiwan at ibinibigay sa amin. Kahit pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pag-isahin sa iyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Ayun. Pakilapitan ng mga kapatid natin, ibigay ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo na may buong saya sa ating puso at pagkatao. Sige po, please, pakilapitan niyo sila at may oras tayo dyan. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Mga kapatid, ito ang Panginoong Jesucristo. Inilalarawan nitong tinapay ang kanyang katawan at ang alak na ito, kanyang dugo na nag-alay ng buhay para sa atin. Ipanatag mo ang sarili at pagkatao mo. Alam ng Diyos ang buong pagkatao. Hindi na kailangan magsalita pa ng marami. Ang mahalaga, pakinggan na lang siya. Dinggin ang kanyang kalooban tungo sa dulot niyang kaligtasan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob mo ay tunay na mapasa amin sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo na kayo sa kapayapaan ng ating Panginoon Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Magandang gabi sa inyo lahat.